For today's recipe, magluluto tayo ng chicken teriyaki. Gagamit lang ako dito ng 2-piece chicken breast. Pwede din kayong gumamit ng thigh part, tanggalin nyo lang yung buto. At para magkalasa itong manok natin, lalagyan natin to ng asin. Maglalagay din tayo ng ground black pepper. Medyo dagdagan nyo ilalagay nyo para mas malasa itong manok natin. Maglalagay din ako ng garlic powder, pero this is optional. Kung hindi available, pwede kayong hindi maglagay. Pero kung kaya naman na maglagay kayo kasi isa yan sa mas magpapalasa dito sa manok natin. Pag nalagyan mo na yung ibabaw, imekos-mekos mo na yan. Para maging pantay ang lasa, baliktarin natin yan at lagyan lang din natin ng asin, paminta at garlic powder. Kapag nalagyan mo na yung side na yan, imekos-mekos mo na yan inside. I-massage lang natin yan para ma-absorb ng meat yung mga nilagay natin na pangpalasa. Lipat lang natin to sa malinis na lalagyan, takpan, tapos i-rest lang natin to for 30 minutes to 1 hour. After 30 minutes, while marinated na itong chicken natin, tanggalin lang natin tong takip at magpainit na tayo ng kawali. Iset nyo lang yung flame sa low heat. Ang gagamitin kong mantika ay olive oil, pero pwede kayong gumamit ng regular na cooking oil. Kapag mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung chicken. Ang unahin nating i-fry, itong may skin. I-cover lang natin to and then lutuin lang natin yung both sides. Kailangan mahina lang yung apoy, wag nyo lalakasan para hindi mabibigla ng luto at hindi masusunog itong manok natin. Wag nyo nalang pansinin tong boses ko. Sinipon kasi ako ng grabe, kaya ganito yung boses ko. Natakam nga ako dito sa chicken teriyaki, kaya naman nagluto ako. At idadamay ko na kayo sa cravings natin. Baliktarin nyo lang yan para maluto yung both sides. Hindi natin kailangan na sobrang i-toast itong chicken. Pag ganyan na, okay na yan. I-set aside muna natin yan at proceed tayo sa sauce. Same pan yung gagamitin natin. Doon tayo magigisa sa pinagprituhan na mantika. 3 pirasong bawang pala to. Minins ko lang siya. Add tayo ng half cup of soy sauce, 1 tablespoon honey. Maglalagay din tayo ng 1.5 tablespoon of light brown sugar and 1 tablespoon mirin. Mix to dissolve the sugar. Mag-dilute tayo ng half tablespoon of cornstarch, 1 tablespoon of water lang, then carry na yan. Imekos-mekos mo lang yan tapos i-add mo na yan dito sa sauce. Pag added na yung slurry natin, imekos-mekos mo lang yan. And then, pwede na natin ilagay yung chicken. Low heat lang para hindi masusunog itong sauce natin. Then, isimmer lang natin to for 3 minutes or until lumapot yung sauce. I-flip nyo lang yan para makover lahat yung chicken. Kapag nagbabubble na itong sauce natin, meaning lumapot na yan, so pwede na natin patayin yung apoy para hindi masunog itong sauce natin. Look at that, napakabango, amoy pa lang, ulam na. Habang nagpe-plating tayo, paki-like and share mo naman itong video na to. At kung hindi pa kita subscriber, i-hit mo na yung subscribe button. I-click mo na din ang notification bell para lagi tayong makikita sa mga cooking vlogs ko. Hiwain lang natin to sa size na gusto natin. Mainit-init pa nga ito kasi kakahango lang natin to sa kawali. Hinihiwa ko pa nga lang, gusto ko nang kainin. Sauce pa lang, ulam na. Kaya itry nyo na din tong recipe na to. Tara, plating na tayo. At dahil Japanese style teriyaki nga itong niluto natin, mangkok din yung ginamit ko. Naglagay nga lang ako dito ng kanin. At itatoppings lang natin tong chicken teriyaki. At para nga mas masarap ang kanin natin, nag-steam na din ako ng broccoli. Para mas masarap at mas malasa, kumuha lang ako ng sauce at nilagyan ko nga itong ibabaw. At syempre, hindi kompleto ang chicken teriyaki natin kung walang sesame seeds. Itong gamit ko na sesame seeds is toasted na siya, kaya hindi ko na tinost. And that's it. Ready to serve na ang ating chicken teriyaki Japanese style. Ito yung pinaka-favorite kong part kapag nagluluto ako. Tikiman time! Tingnan nyo kung gaano ka-juicy itong chicken natin. Hindi dry itong chicken natin. Sa sauce naman, saktong-sakto yung alat, yung tamis. Hindi ko sinasabi na masarap kasi ako yung nagluto. Simple lang yung mga ingredients at napakadali lang din yan lutuin. Kaya naman, itry mo na din tong recipe na to. Bukod sa makakatipid ka na, madami ka pang makakain. So tara, kain na tayo.